Once again, Happy New Year mga kapatid. Ang tanawin po natin isang panibagong taon. I'm trading my Masaya, mas sorrows. masigla. I'm trading my shame. And I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. And I'm laying them down for the joy of the Lord. For the joy of the Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm Pressed but not crushed, persecuted, not abandoned. Struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. That His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my trading my sorrows. shame. I'm trading my I'm laying shame. it all down to you, Lord. I'm laying them down for the joy of the Lord. And I'm trading my sickness. yes, Lord. I'm trading my pain. And I'm laying them down for the joy of the Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord. We say Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Just Lord. 2021 is yes, Lord. Yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am Pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. That His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. and I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness and pain. I'm trading my sickness. Yes, Lord. And I'm trading my pain. and I'm laying them down for the joy of the Lord. yes, yes, indeed, we are laying it all down to you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. La 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 la. La 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 la. Oh la la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yes, Lord. We will enjoy, we will definitely rejoice in you, God. For the joy of the Lord is our strength in you, Lord. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. And I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. trading my pain. I'm trading my pain. And I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sorrows. Yes, Lord.
I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. La 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 la. La 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 la. Ooh, la la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Patuloy po natin sambahin ang Diyos sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! Oh, see how great is our God. Age to age it stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The God three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will sing, how great is our God! Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. My soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, Lord. How great thou art.
great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Truly is so great, Lord. Truly is so great, Jesus. You're worthy of all our praises, Lord. Tayo po'y pumikit, mga kapatid. Salamat, ating pagpasalamat ang ating buhay. Bago po kami dumako sa iyong harapan, Panginoon, kami po iyong pakalinisin sa isip, sa salita at sa gawa. Ang mga patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga shortcomings. Alam namin, Panginoon, na kayo po ay mapagpatawad at mahabaging Diyos. At inilalaan po namin ang aming buhay sa iyo. Ang pagsamba, Panginoon, na gagawin namin sa araw na ito ay iyo pong lukuban ng iyong banal na Espiritu. At ang iyong gagamitin, Panginoon, na iyong tagapaglingkod ay iyong gabayan, Panginoon. Itataas lamang ang iyong dakilang pangalan at ang mga anghel na sasama sa amin, Panginoon, nawa ay ikaw ang siyang mapuri, maitaas, Panginoon. Ang papasok na taon na ito, Panginoon, 2021, ay maging matatag pa kami, Panginoon, sa mga pagsubok na darating. Ihanda niyo po ang aming espiritu na patuloy na kumapit sa iyo, Panginoon. Kung nakakaramdaman po kami ng worries, anxiety, ay ituon po namin ang aming mga dalangin sa mga susunod na ano pa man ang mga negative, Panginoon, patuloy na maging positive. Maraming salamat po sa binabalik po namin ang aming pagpupuri sa iyo sa iyong dakilang pangalan. Amen. Happy New Year, everyone. God is really great and wonderful that He has given us a new beginning today. At sadyang napakabuti ng ating Panginoon. It is the first Sunday of the month of January 2021, and I just do hope that everyone could really enjoy the goodness and the presence of our God dito sa ating unang linggo ng pagsamba at ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Alam nyo, yung ating year 2020, talaga namang napaka-challenging para sa ating lahat. In fact, yung ating pananampalataya has been stretched by the effect of the global pandemic. Halos ang karamihan sa atin ay iisa ang pag-asa na sana yung COVID-19 ay matapos na at nang tayo naman ay makabalik sa mga normal nating pamumuhay. We all desire new things, new beginning as the year 2021 begins. Ito lahat ang gusto ng maraming tao, kaya naman pati yung bakuna ay iniintay na ng marami, although yung iba may mga kakaibang pananaw na they don't want that vaccine na mailagay sa kanilang katawan. Pero ano man ang ating mga pinaniniwalaan o kung ano man yung ating mga conviction, isa ngayon ang ating gustong pag-ukulan ng pansin sa ating serye
na tatalakayin for the month of June. And this series is entitled New Thing, New Glory. Tama mga kapatid, bagong bagay, bagong kalwalatian, at umaasa tayo na sadyang mula sa Panginoon ay maraming mga bagay, pabor, oportunidad, o kaya naman ay mga biyaya ang nakatakdang maranasan natin mula sa ating Panginoon. Kumpara doon sa pinagdaanan nating taon ng 2020, na ang dami-daming talagang mga naging hamon magmula sa ating pananampalataya, sa ating mga trabaho, sa mga negosyo, even yung health natin nalagay sa risk, at syempre kung may problema sa mga trabaho, nagkaroon din ang marami ng problema pagdating sa mga finances sapagkat medyo nag-run out yung kanilang mga bank account, yung kanilang mga savings, at talagang nalagay sa alanganin yung kanilang mga budgeting at maraming bagay that has something to do with their finances. Pero ngayong umaga, as we begin with our series, New Thing, New Glory, expect that the Lord would teach us something great na magbibigay sa atin ng inspirasyon mula sa kung ano yung ating mga inaasahan. Na sana nga, bagong taon, bagong mga bagay, bagong mga oportunidad, bagong mga kalalagayan o sitwasyon that would really allow us to see the glory of our God unfolded sa ating mismong mga mata. Kaya ngayong umaga sa ating pagpapasimula, as we jumpstart with our series, una muna nating pag-usapan ang paksang ito, the God of New Thing. Itong Diyos natin ng mga bagong bagay. So ito ang ating pag-uusapan, the God of New Thing. And I hope you are excited to really study and listen the word of the Lord at tayo'y sadya talagang mapagpala ng mga katotohanan ito na yung pagpasok ng bagong taon ay makita natin at maranasan natin na yung Diyos na ating sinasampalatayanan ay Diyos na gumagawa ng mga bagong bagay at bagong mga kaganapan at pangyayari sa ating buhay. So pansamantala, I encourage everyone to just bow your head, and for a while, we will pray before our Lord and we will ask guidance from the Spirit of our God. Let's pray with me. Salamat po ng maraming aming Diyos na sa bagong taong ito, we're full of hope na mararanasan namin ang maraming mga bagong bagay, breakthroughs, favors, and benefits and advantages na nanggagaling sa inyo para sa aming lahat. At kami po ay umaasa na sa pag-aaral namin ngayong umaga, kami po ay makakasumpong ng pag-asa, ng sigla, ng lakas, makakaranas, Panginoon, ng kasabikang sadyang intayin yung mga gagawin mo sa aming mga buhay. At ito'y magbibigay sa amin ng sigasig na magpatuloy sa aming mga pananampalataya. So we just open our hearts today as we listen to your word. And thank you for the Holy Spirit, our great teacher, to encourage us, to teach us, and even to remind us of all those good things that you're about to unfold sa aming mga harapan. Salamat po ng maraming na makita ito ng aming mga mata, marinig ito ng aming mga tenga, at sadya naming Panginoong maintindihan ang mga bagay na inyo pong nakatakdang gawin sa aming mga buhay. And to you, we just give the highest praise and glory only in the precious name of your Son, Jesus, our Lord and our Savior. In Jesus' name, Amen and Amen. So let's read our key text from the book of Isaiah, chapter 43, starting verse 18 up to 19. And I'll be reading from NIV translation. And it says here, "Forget the former things, do not dwell on the past." Dito ay nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Isaiah at kanyang sinasabi, ilibing mo na anya sa limot at huwag nang alalahanin pa yung mga nangyari noong unang panahon. Sino nga ba naman ang magnanais na palaging balikan sa kanyang alaala ang pait na idinulot ng pandemya nitong taon 2020. So definitely, kung maaari nga lang, kalimutan natin yung mga kaganapan niyan mula sa mga nagkasakit, nangamatay, nawalan ng trabaho, at yung marami pang mga naging epekto nitong pandemyang ito. And even churches, maraming mga simbahang talagang nalagay sa alanganin ang kanilang mga operation because of the rentals na patuloy nilang ginagampanan habang wala naman talaga yung mga physical gathering, ang collection ay hindi na rin naging normal. So ang dami-daming mga talagang pagsubok na dinaanan ng bawat isa sa atin. And so to continue, verse 19
Sabi ng mga talatang ito, "See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland." Ang sabi ng mga talatang ito ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Isaias, "Masdan mo arawaan niya sapagkat ako, ang Diyos, ay gagawa ng mga bagong bagay o ng isang bagong bagay at ito ay nagaganap na." At ang tanong pa nga niya, kung hindi ba doon ninyo ito nakikita, referring to the Israelites. Sabi niya, gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Alam niyo, ang tagpong ito, lalo na sa buong kabanata ng chapter 43, pinapakita lang talaga yung senaryong yung mga Israelita had experienced tremendous difficulties sa kamay ng mga taga-Babylonia. Yung mga Babylonians, napaka-cruel, talaga namang sila ay pumapatay, nangaapi, gumagawa ng lahat ng mga kasamaan dito sa mga Israelita. Yung mga babae, kanilang hinahala, yung mga bata, kanilang mga ipina-exile, ipinatapon sa bayan ng Babylonia at ginawang mga alipin. So their men and women were murdered while they're young. They were exiled and put into slavery, talagang ginawang mga alila, alipin, mga sunod-sunuran at pinapahirapan. At sa gitna ng kanilang misery, yung Diyos ay nagbigay ng pangako concerning the redemption and the restoration that God will about to do para sa kanila. And He assured them ng mga dakilang bagay na darating o dakilang pangyayari o bagong pangyayari na mararanasan itong mga Israelita. So with this, pwede nating ideklara that truly our God, the God of new thing for His people, is talagang at work, hindi lang sa panahon ng mga Israelites na natapon or napalayo sa kanilang sariling bayan at talagang dinala nga sa Babylonia. Ito'y akma rin para sa atin sapagkat alam natin, even in our times, yung Diyos na yan ay pwede nating sabihin, God of new thing. The fact that we have our new year, a new beginning, at alam natin, ang bawat panahon, Diyos ang may takda, Diyos ang may gawa. You just imagine kung walang bagong taon, after 365 days, ang kasunod na agad ay 366. Pero hindi eh. After 365, babalik tayo sa first day, day 1, and then day 2. And today, this is day 3 already, January 3. You just imagine kung walang mga bago sa ating kalagitnaan, kung walang mga bago na nangyayari sa ating panahon. Yung mga bago, some sort of, it gives us enthusiasm. It gives us excitement of what to come next. At ito yung mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Sa kabila ng pinagdaanan nating 2020, I know everyone is excited of what will happen soon. Sapagkat alam mo, naniniwala ka at sumasampalataya ka that your God is a living God at hindi siya nagpapabaya. Na kung ikaw nga sa gitna ng pandemya ay sinamahan ng Panginoon, how much more ngayon na alam natin na yung pandemya, kahit pasabihin may mga strain yun na bago, yung COVID, nag-mutate yung COVID. Pero sabi ng mga siyentipiko, itong mga mutation na ito, itong mga bagong strain na ito, ay palatandaan ng unti-unting paghina nitong virus na ito. Oo, madaling makahawa, pero pag ang pinag-usapan is mortality rate, humihina na siya, hindi na katulad ng dati na ang taas ng mortality rate na parang kaya nga maraming natatakot na kapag tinamaan sila ng COVID, baka sila ay mamatay. So, God is good in a way that alam natin, kailanman hindi niya tayo pinabayaan. At ito yung bagay na dapat nating maintindihan. At ngayong umaga, alamin natin ano bang pwede nating matutunan mula sa ating pinag-aaralan ngayon. Ang sabi natin, the God of new thing. Ano bang pwede nating maintindihan? Ano bang pwede nating matanggap? Mula sa katotohanan na ang Diyos ay Diyos ng bagong bagay, anong pwede nating maunawaan at matutunan sa umagang ito? And I'll be sharing to you 3 things na pwede nating maintindihan galing sa kabuang aklat ng aklat ng Isaiah, Kabanata 43, at ito ay maging kaliwanagan ng ating isipan at maging konsuelo ng ating mga puso at karagdagang pampatatag ng ating pananampalataya na pwede nga nating sabihin, makakaasa ako. Kasi alam ko yung aking Diyos ay Diyos ng mga bagong bagay. At ako'y naniniwala, isa ka sa nag-iintay at umaasa na sa bagong taong ito ay maraming mabuting bagay ang gagawin ng ating Panginoon para sa ating mga buhay. And this is the first one that I want to share with you. He creates new thing
out of His passion. Yun yung isang bagay na dapat nating maintindihan, na ang Diyos ay lumilikha ng bagong bagay mula doon sa pag-ibig na meron siya. Kung wala ang pag-ibig ng Panginoon para sa ating lahat, hindi lang para sa mga Israelita, sa kanilang panahon na sila ay natapon, ang kanilang mga kabataan ay naitapon sa Babylonia at ang kanilang mga kalalakihan ay pinaslang, na ang Diyos ay gumawa pa rin sa kanilang mga buhay. At yun din naman yung ating tinatanaw na ang Diyos ay gumagawa din sa ating buhay. If you'll be reading verse 4, ang sabi ng mga talatang ito, or ng talatang ito sabi niya, "Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life." So, ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Isaiah, ibibigay ko daw niya ang ibang bansa sa Babylonia para lamang ikaw ay mailigtas, sapagkat ikaw ay mahalaga sa akin. Sabi ng Panginoon, mahal kita, kaya pararangalan kita. Ito yung kanyang sinabi sa mga Israelita. And I do believe these words are also intended for every one of us who really put our trust to our God. Kapag tayo nagbigay ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon, talagang nararanasan natin yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. At yun din naman yung mismong sinasabi ng Diyos sa mga taga-Israel na, "Because I love you, gagawa ako ng mga bagay na bago at ito'y ikagugulat ninyo at makikita nyo kayo'y aking inililigtas at kayo'y aking sinasamahan na hindi kayo malulunod pag kayo ay dumaan sa tubig at o kaya'y masusunog kapag dumaan sa apoy, na ako'y inyong magiging kasama at hindi kayo mag-iisa." You know, God creates a new thing sa ating panahon. He is working already. Maaring hindi mo lang masyadong napapansin. Gumagawa siya ng iba't ibang mga opportunity para sa atin, and even favor are given to us. And ginagawa niya ito out of His love to us. Kung sinabi ng Panginoon sa mga Israelites, "Because I love you, because I care for you, because this is my passion, this is the heartbeat na meron ako for every one of you, and then gagawin ko ang lahat ng mga ito." Alam nyo, favorably, kinoconsider ng Diyos na tayo ay precious and privileged sa kanyang harapan. It may not be special really, because no one is, pwede nating sabihin, all of us are ordinary, but because of the love of God, tininan niya tayong napakamahalaga sa kanyang harapan. Kaya naman, yung mga ginagawa ng Panginoon ngayong bagong taong ito o sa mga darating pang panahon, ay palatandaan lang ng pagpapahalaga ng Diyos para sa atin. Parang sa tao lang yan. Kapag iyong pinapahalagahan ang iyong kapwa, meron kang nagagawang mas kakaiba para sa kanya. Sa pamilya, ganun din. Pag malabis mong pinapahalagahan ang iyong sambahayan, meron kang nagagawang napakaganda para sa kanila. And you just imagine kapag ang Diyos ang nagpapahalaga. Kung tayo'y lubos na pinapahalagahan ng Panginoon, makakaasa ka na sa panibagong taong ito kung paanong ikaw nga'y sinamahan ng 2020. Umasa kang merong lalong pangsamang gagawin ng Panginoon sa iyo sa taong ito ng 2021. That He will never leave you nor forsake you because He really cares and He loves each one of us. Yung kanyang pag-ibig, ay pwede natin naman talagang sabihing immeasurable. Hindi talaga kayong sukatin yung lawak, yung lalim, yung lapad nito. Katulad ng sinasabi ni Santiago sa aklat ng Galatia, o ni Apostle Paul, hindi mo talaga masusukat yung lalim at lawak at lapad ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga nang dahil sa pag-ibig ng Panginoon, umasa ka na patuloy siyang may gagawing bago sa buhay mo, na ikamamangha mo, ikagugulat mo, ikagagalak mo at magiging dahilan para lalo kang sa Kanya ay manahan, magtiwala at ibigay ang iyong buhay. Ito yung bagay na una nating dapat maunawaan sa ating pinag-uusapan, na yung Diyos ng mga bagong bagay ay Diyos na lumilikha ng mga bagong ito mula sa pag-ibig na meron siya sa iyo. And I want you to know this, that God loves you so much. Kahit pa sabihin mong merong kang kakulangan, kahit pa sabihin mong merong hindi perpekto sa buhay mo, pero ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi naman nakabase sa kung ano ang buhay mo ngayon. Ang pag-ibig ng ating Diyos Ama ay nakabase sa kung ano ang ginawa ni Kristo para sa iyo.
Pero hindi naman natin sinasabi na pabayaan natin ang buhay natin. Hindi naman natin sinasabi na maging easy tayo sa buhay natin to some point na parang we don't care about living in the character of God or living the attitude of God or living out the virtues that God has taught us. Yun yung bagay na dapat nating maintindihan. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi dahil sa kung ano tayo, kundi dahil sa kung ano ang ginawa na ni Kristo para sa atin. Kaya nga kung si Kristo may ginawa na para sa atin, umasa ka na ang Diyos natin na Ama ay patuloy na gagawa ng mga bagong bagay sa buhay natin sa pasimula ng taong ito upang kung paanong tayo nga ay itinawid niya ng 2020 ay mas makita natin that there will be a lot of breakthroughs sa pagpasok na ito ng 2021. So that is the first thing that we have to understand. The second one is this. He creates a new thing out of His purpose. Sapagkat ang Diyos ay may layunin, sa kung ano man ang layuning ito na dapat nating maunawaan, gumagawa siya ng mga bagong bagay sa buhay natin. Sabi natin, ito ay maaring trabaho ng Diyos, o kaya naman ay mga pabor ng Panginoon, o kaya naman ay mga oportunidad na ginagawa ng Panginoon. Binibigay niya ito lahat sa atin at ibibigay niya ito sa taon ng 2021 sapagkat meron siyang layunin. If you'll be reading verse 10, ang sabi ng mga talatang ito, "You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe and understand that I am He. Before me no God was formed, nor will there be one after me." So ang sabi ng mga talata, bayang Israel, ikaw daw ang saksi ko, pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin, at walang ibang Diyos maliban sa akin, at walang nauna ni wala ring papalit. So you just imagine that God creates all these things, new things sa buhay natin, so that we may understand and consider His purpose. And primarily, yung mga layuning ito ng Panginoon, kapag siya ay nagpo-produce ng mga opportunities and breakthroughs, hindi lang naman para isatisfy yung ating mga needs. Na ang Diyos gumagawa ng mga bagong bagay, hindi lang naman para tayo pasayahin at pangitiin at punuin ng kapritsyo yung mga panalangin natin or sagutin yung ating mga dasal. Sa halip, maintindihan natin na kaya ang Diyos gumagawa ng mga bagong bagay sa buhay natin upang atin siyang lubos pang makilala, tayo'y sumampalataya sa Kanya at tayo'y maglingkod sa Kanya. Kaya nga pagkasabi ng Panginoon sa mga Israelita, "Whom I have chosen," referring to them, na kayo ay pinili for what? That you may serve me. So yun yung maging malinaw na maintindihan natin na huwag ka nang masyadong magulat pag ang Diyos ay may ginagawang bago sa buhay mo. Halimbawa ay nagbibigay ang Panginoon ng bagong maayos sa trabaho, lalong gumaganda yung health mo, o mga oportunidad na nagulat ka sa gitna nitong mga hirap na ito, biglang nagkaroon ka ng magandang negosyo, o kaya naman sa gitna ng mga kaguluhan na nangyayari sa mundo, saka biglang dumating yung special someone mo, like what we know, isang story sa loob ng simbahan that really amazes the Lord nitong mga taong simbahan, sapagkat may nabuong love story bigla sa kalagitnaan ng quarantine. And you know whom I'm referring to, and we are really congratulating them. The couple Lumba who already give their vows to one another. And really, God is good. Kaya nga sabi natin, ang Diyos gumagawa ng mga breakthroughs so that we may know Him more and believe Him more and serve Him more. Kung ikaw ba naman ay nakakaranas ng mga bagong bagay sa buhay mo na gawa ng Panginoon, ikaw ba hindi ka maglilingkod sa Diyos? So hindi binibigay ito ng Panginoon sa iyo para ikaw basta matawa lang o basta ikaw mapa-praise the Lord lang. No, you praise the Lord may be good, but praise the Lord without really serving God, parang kulang yata yan. So kung sinasabi mong praise the Lord for all these wonderful things that God is doing in my life, well, it is better to serve God more. Yun ang magandang bagay na dapat nating maintindihan. Kaya nga, yung Diyos na gumagawa ng mga new thing, isa sa kanyang layunin kung ba't niya ito ginagawa upang ma-serve yung kanyang purpose. And the purpose which we are talking about is that we may know Him, that we may believe Him, and that we may serve Him more. So sana mga kapatid,
Sa kabila ng kung ano man yung mga pagsubok na dumating, pero eto, nakikita mo ang pagsama ng Panginoon, huwag kang huminto ng paglilingkod sa Panginoon. Huwag kang huminto na talagang ang buhay mo ay ibigay sa Panginoon. Maglingkod ka sa Diyos, hindi lang sa loob ng simbahan, kundi sa kung saan ka naroroon. Kung ikaw ay nag-oopisina, paglingkuran mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong pag-oopisina. Kung ikaw ay involved sa kung anumang organization, paglingkuran mo ang Diyos sa pamamagitan ng organization na yan. So maraming paraan that we can serve God. Hindi naman kinakailangan tayo pare-parehong malagay sa apat na sulok ng gusali ng simbahan at tayo ay masabing naglilingkod sa Panginoon because we are inside the church. No. You can be outside the church, especially from Monday to Friday. You are working, pero you can still serve God while you are doing your work or you're doing your business. Kaya habang nararanasan mo yung mga new thing from the Lord, handa mo lalo ang sarili mo na maglingkod ka sa Panginoon sapagkat kaya nga niya ginagawa yung mga bagong bagay sa buhay mo, including breakthroughs, advantages, and blessing for you, is that you may serve our God wholeheartedly, hindi half-heartedly. So that is the second one. And the last one is this. He creates new thing out of His power. Kaya ang Panginoon ay gumagawa ng mga bagay na bago sa buhay natin para i-display niya yung kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Alam niyo, maraming mga tao parang nawalan na ng pag-asa sa kung ano ang kayang gawin ng Panginoon. Na para bang yung kanilang pagsusumikap, na itawid ang kanilang sariling mga buhay sa kung anong pinagdaraanan nila, parang sumuko na sila na ang Diyos ay may magagawa pa, kaya they have to do it their way. Nakakalungkot yun. In verse 20, this is what is written. The wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the wilderness and streams in the wasteland to give drink to my people, my chosen, the people I formed for myself, that they may proclaim praise. Ang sabi ng Panginoon, pararangalan ko adya, maging mababangis na hayop, gaya ng mga asong gubat, pati ostrich, sapagkat nagpabukol ako ng tubig sa disyerto upang may mainom. Ang mga taong hinirang ko, nilalang ko sila, upang sila'y aking maging bayan at upang ako'y kanilang laging papurihan. So itong mga dahilan, bakit ang Panginoon ay gumagawa ng bagong bagay sa ating buhay upang ipahayag niya kung sino siya sa kanyang kapangyarihan at sa mga kapangyarihang ito'y maging kadahilanan ng ating walang hanggang pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Maraming parating na bago sa buhay mo. Baka nga January 1 pa lang nakita mo na kung ano-ano yung mga yon. Sa ating simbahan, hindi tayo na-spare. Ang daming mga challenges ang dumating na kung kailang matatapos ng taon, we have to come up with a big, talagang major decision that we have to move out mula sa ating gusali at hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pero tiningnan natin ang bagay na yon na ito ay daan, paraan ng Panginoon upang makita natin where God is leading us, guiding us, and praise God. Bigla na lamang may mga sitwasyong nangyari, dumating at nakita natin kung saan na tayo papunta at nakita natin even the opportunity to own our own parcel of lot. Wow, really, God is good. Kaya nga, by the time that we are ready to have our physical gathering, magmimit tayo, hindi na sa dati nating gusali sapagkat yun ay ating binakate na upang makita din natin yung halaga ng mga nakatatanda nating miyembro, yung ating mga elderlies na doon sa dati nating gusaling ginagamit, 3-4 na palapag, nahihirapan ng umakyat. This time, the place that we're about to use ay wala ka nang aakyating hagdan. Talagang ang mga miyembro ay makakapunta na. At medyo, siyempre, may mga challenges pa rin sapagkat mas nalayo tayo sa sentro. Merong ekstrang mga biyahe pang gagawin, ekstrang oras na dapat i-allot sa pagpunta natin ng simbahan. But nevertheless, all of these things, manageable yan. Kayang-kaya yan. At sa halip na makita natin ay yung mga, yung makita natin ay mga adjustment, ang nakikita natin ay yung mga kabutihan ng Panginoon at yung mga privileges na ginagawa ng Panginoon. And because of this, we are really thanking God. Our hearts become really thankful to our Lord. At talagang nasasabi natin, God is great sa panahon na mahirap yung mga senaryo at mga sitwasyon. Ang Diyos biglang nagbubukas ng mga pintuan at mga daraanan na nakikita mong doon ka na lang pala ginigiya, nililid ng ating Panginoon Diyos. You know, God creates new things.
Like the way He created the universe out of nothing. Minsan, may mga ganun tagpo eh. Yung bang parang hindi mo na makita kung anong mangyayari, kung anong kasunod, wala kang makitang senyales that something good will happen. Pero out of nothing, bigla na lang, wow, presto, eto na. The act of God, the marvels that God is doing, biglang eto na, nagre-reveal ng kapangyarihan ng Panginoon at biglang eto yung mga sagot sa mga kaguluhan mo, dumadating na at nagiging maliwanag at nakikita mo ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Alam nyo, yung creative power ng Panginoon is still at work today. Hindi lang sa panahon ng mga Israelites na sila ay natapon sa Babylonia at ang Diyos ay gumagawa ng mga paraan upang ibalik sila sa sariling bayan, na hindi sila pinabayaan talagang totally, lalo na nung sandaling nakita nila yung kanilang mga pagkukulang sa Panginoon at sila pagsisi ng kanilang kasalanan. Ang Diyos nagpamalas ng mga himala at talagang sila ay nirestore at iniligtas ng Panginoon mula sa kamay ng mga Babylonian. So same thing with us. Hindi tayo kailanman pinababayaan ng Panginoon. Kapag nakikita niya ang kanyang bayan ay naninikluhod at nagpapakababa sa kanya at hinahanap ang kanyang mukha, umasa ka na yung mga new things from the Lord, His work, yung mga breakthroughs, mga privileges that coming from the Lord, maglalabasan niya at ipaparanas sa iyo ng Panginoon. At sabi nga natin, that is a proof that God is really working even up to this time with His creative power, that out of nothing, God can do something great. God can do something. Alam niyo, yung miracles and the working power of the Lord are still available, especially when we believe. Sumampalataya ka lang. At makikita mo kung saan ka dinadala ng Panginoon. At ngayon taong ito, sumampalataya ka. Nadadaling ka ng Panginoon sa isang bagay na mabuti kahit napakapangit ng pinagdaanan natin, kahit hindi natin pare-parehong gusto, kahit nga sabi natin gusto natin kalimutan na. Pero siyempre bahagi na yan ng kasaysayan natin. Pero ang mahalaga, what lies ahead. Sabi natin, maaring oo, hindi natin alam. No one knows what will happen tomorrow. But one thing is sure, alam natin kung sino may hawak ng ating bukas. Alam natin kung sino may hawak ng mga susunod na araw. At yung Diyos na ito ay nangangako ng mga bagong mabubuting bagay sa kanyang mga anak na napaka-precious sa kanyang harapan. Not because you are special in a way that you are really super righteous before Him, kundi dahil kay Jesus. Kaya itinuturing ka ng Panginoong Diyos na sadyang iga-igaya sa kanyang harapan. You know, as we conclude with this topic for this morning, like the Israelites who experienced difficult things during their times with the Babylonians, tayo rin, we also experienced the same hardship and misfortunes itong taon ng 2020. But you know, our God has never failed us. He helped us in passing through the deep waters of challenges and even those fire na talaga namang halos sumilab na sa ating pagkatao, sa mga hirap ng ating mga pangamba kung ano ang maaring mangyari. But you know, the Lord never failed us. Hindi niya tayo iniwan. So we can expect for more favors and breakthroughs. New thing will be revealed by our God this 2021. Am I prophesying? Yes, most probably yes. Because I know deep inside my heart that God is about to do great things para sa iyo, sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa karera mo, sa negosyo mo, and even sa simbahan. Sabi nga natin, we're looking forward sa mga bagay na gagawing bago ng Panginoon sa atin sa loob ng simbahan. Sa ating paglipat, bigla tayong nagkaroon ng isang panibagong mission field, yung isang malaking community. Parang natanaw nating biglang isang malaking hamon sa atin para paghasikan pa ng salita ng Panginoon sapagkat doon tayo dinadala ng ating Panginoong Diyos. You know, God is really good because no matter how difficult our situations may be in the past, yung God natin is really able and willing to create new things for us today. Yung mga hirap, bigat na pinagdaanan natin nung nakaraang taon, God can turn it out into something new today, a better one.
Isang bagay na may pag-asa tayo, isang bagay na lalong naroroon ang pagsama ng Diyos, isang bagay na lalong naroroon ang pag-iingat ng Panginoon at magbula sa bagay na nakapangangamba. Ito naman yung sandali marahil na bigyan tayo ng Panginoon ng mga galak sa ating puso at halakhak sa ating mga kalooban at masabi natin talagang ang Diyos natin ay buhay sapagkat siya'y gumagawa ng mga bagong bagay na magpapasigla ng ating puso at magdadala ng kalwalhatian sa kanyang pangalan at magbibigay ng tunay na pagpaparangal sa Kanya at ang ating mga kalooban ay magagalak sa pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. You know, thus we can say this morning as we conclude with the topic that we're talking about, you know, God creates new thing from difficult thing. At dito ako nagtatapos. This is the big idea that I want to share with you today, that God creates new thing from difficult thing. Maaring mahirap nga yung nangyari ng mga nakaraang araw at taon, pero sa sandaling ito, umasa ka at sumampalataya ka that God is able and willing to create new things galing doon sa mga difficult things. Yes, you are right. You just receive it sa espiritu mo, sa kalooban mo, you trust the Lord and you believe it. By conviction, talagang paniwalaan mo na gagawin ito ng Panginoon sa buhay mo. And I say it once more, God creates new thing from difficult thing. So maranasan mo nawa ang bagay na ito at makita mo ang kapangyarihan ng Panginoon at mula sa kanyang pag-ibig at mula sa layunin niya, maganap kung ano ang gusto ng Panginoon sa buhay nating lahat. So once again, the Lord bless each one of us. Sadyang masabi nating Happy New Year because of the new things, great things, breakthroughs na gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay, sa ating pananalangin ngayong umaga, sa ating pagtatapos. Isabay na natin ang ating pagdulog sa ating Diyos, sa ating komunyon, at tayo ay maghanda ng ating sarili, ng ating puso, na makisalo sa dulang ng ating Panginoon sa pag-alala sa kanyang kabutihan, sa kanyang sakripisyo. At ito ay maging karagdagan ng ating pananampalatayang umasa na kung si Kristo ngay nagbuwis ng kanyang buhay sa ikabubuti ng bawat isa sa atin, makita natin ito bilang akto ng ating pagsampalataya sa Kanya, kasabay ng ating pag-iintay na marami pang gagawing mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Tayo dumulog sa Panginoon sa panalangin at pagkatapos ay sa komunyon. Let's bow our head. Aming Ama, salamat po ng maraming marami sa mensahe ng pag-asa ngayong umaga na nakaharap kami sa mga bagong bagay na gagawin mo upang bigyan kami ng lakas at ipakita ang iyong pagsama na kailanman ay hindi mo kami iniwan. Na ang mga bagong bagay na ito, Panginoon, ay magdideklara ng iyong kadakilaan, ng iyong kabutihan, ng iyong pag-ibig, ng iyong kapangyarihan at ng layunin mo para sa amin. Na kami ay maglingkod, sumampalataya ng lubos, ng malalim sa aming mga puso. At huwag kaming madaya ng mga paghihirap na meron sa aming paligid na maging kadahilanan ng aming mga panlulupaypay, panlalamig at pagtalikod. Sa halip ay lalo pa kaming magtiwala na ang Diyos namin ay may kakayanan at nagnanais na kami ay itawid sa kaluluhan, kami ay iligtas at kami ay pagpalain ng mga bagong bagay sa aming buhay. Ito man ay personal, o kaya ay para sa aming tahanan, ito man ay hanap buhay, kalusugan, negosyo, relasyon, or anything, Lord, that you want us na kami ay magtagumpay. Salamat ng marami. For really, you never fail us sa mga panahong nahihirapan kami. And we are so thankful of what you're doing sa buhay namin at mga gagawin mo pa at ang mga ito ay ikagagalak ng aming pusong bigyan ka ng pagluwalhati at karangalan sapagkat sadyang kayo lamang ang may gawa at may likha ng lahat ng mga ito. Sambahin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. At amen. Ating pong hawakan ang ating mga elementong gagamitin, ang tinapay, ang katas ng ubas, para sa ating pagdulog sa ating Diyos sa komunyon at pakikisalo sa gawain ito. Harinawa po ay nakahanda ang inyong mga
tinapay at katas ng ubas para sa ating pagdulog sa ating Panginoong Diyos. Nang sandali ang Panginoon ay pagkakanulo, siya'y dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpirapit sa ito at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin ninyo bilang pag-ala sa akin. Ngayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at kanyang sinabi, ang sarong ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom kayo mula sa sarong ito, alalahanin niyo ang aking mga gawa. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa saro, ay ipinapahayag ninyo ang aking kamatayan hanggang sa muli kong pagparito. Tayo po'y dumulog at lumapit sa Panginoon sa ating komunyon. Aming Ama, salamat ng marami na ang tinapay na iyong hinati ay nagsasalarawan ng iyong katawan. Walang libadura, walang pampaalsa, walang pagpayabag. Sa halip ay larawan ng kapabaan ng kalooban. Ika'y makapangyarihan pero minabuti mong huwag gumanti nang ikaw ay sinasaktan. Sadya ka nagpakita ng tunay na kababaan ng iyong kalooban, isang bagay na nais mong mahayag sa buhay namin at kami makapamuhay din sa kababaan ng kaloobang ito. Salamat din sapagkat sa mga latay na tinanggap ng iyong katawan kami nagsigaling. Dalangin namin, Panginoon, sa pagtanggap namin ng tinapay na ito, ang kagalingan ay amin ding tanggapin. Hindi lang ang pisikal, kundi lalo't higit pa ang kagalingang espiritual. Na ang katawan ni Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo ay sadya pong naging kadahilanan ng paglilinis at ng pagpapatawad sa amin sa aming mga kasalanan. Atin pong kainin ang tinapay. Ipinagpapasalamat din po namin aming Panginoon Diyos na ang laman ng sarong ito ay sumasagisag sa dugo ng Panginoon. At ang sabi ng iyong mga salita, kung wala ang pagtigis ng dugo ay wala ang paglilinis ng kasalanan. Salamat sa pagtigis ng dugo ni Kristo sapagkat ito'y naging paglilinis ng aming kasalanan. At mapaalalahanan kaming ang nalinis na ay manatiling malinis. Mapaalalahanan kaming aming alagaan ang aming buhay sa inyong harapan, sa katwiran at sa kabanalan sapagkat kami ay nilinis at kami ay pinatawad. Sa aming pong pagtanggap nito, dalangin namin ang biyaya na hatid mo sa pamamagitan ng iyong dugo ay tanggapin ng bawat isa at kami lubos na mapagpala. Atin pong inumin ang laman ng saro. Salamat po ng maraming sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga natin, we have a new beginning. The new things has come before the Lord, or from the Lord, para sa bawat isa sa atin. And we're so grateful that the Lord has given us new beginning. Salamat po ng maraming at umaasa tayo na yung Diyos na gumagawa ng mga bagong bagay sa buhay natin ay maranasan ng bawat isa sa atin at ito ay maging kalakasan, kasiyahan ng ating pusong magpatuloy, maniwala, sumampalataya at maglingkod sa ating Panginoon. Sama-sama tayo na patuloy na itatanghal ang kadakilaan ng ating buhay na Diyos. Sa mga bagay na ginagawa niya sa buhay natin, expect that there will be a lot of breakthroughs in your life today at even sa mga susunod na araw. God is good, God is great, God is wonderful, and I just declared the love and the peace of God to be upon every one of us. At dalangin ko, magliwanag ang kanyang mukha sa ating mga buhay, ang kanyang kalwalhatian at ang kanyang kaliligan. Mapagpala tayo, ingatan tayo ng Panginoon, samahan niya tayo saan man tayo magpunta, at ang ating mga labi ay magamit niya sa ikapagpapahayag ng kanyang mga salita at ang ating kamay ay makaabot, makatulong sa mga taong nangangailangan ito. Samahan tayo ng ating Panginoon ngayon at magpakailan pa man sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen at amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Salamat sa Panginoon sa buhay mo. And once again, Happy New Year! May the Lord bless us throughout this year 2021. So God bless us all.
mabuhay tayong lahat at pagpalain ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo, ang kanyang anak. Amen at amen.